Hello Kathden fans! Ito ha, may pasabog ang Kathden mga kasombreros. Unang-una, ito si Ma'am Catherine ay naging isa sa mga models, no? Or isa sa mga naging actresses na na-feature sa cover magazine mga kasombreros ng Cosmo Preview, na isang sikat na brand na magazine mga. So, sobrang ganda naman Catherine dito sa kulay pink. Kasama niya dito si Nadine Lustre at saka yung G22 ba ito. So sobrang ganda ng yung box office queen mga kasombreros. Walang itulak kabigin, para siyang kung naging siguro 5'7", 5'8" ang height nito ay pwedeng naging Miss Universe, kasi matalino rin at saka napakagaling ng kanyang communication skills mga kasombreros. So talagang sabi niya dito sa kanyang interview, sabi niya, "I'm confident that I didn't lose myself along the way. Yes, I've portrayed different roles. Nakagawa ako ng iba't ibang movies and ito yung lahat ng pinangarap ko. But the Kath that I was and still am, it's there. Was able to keep my values. I didn't let the fame or the attention I was getting consume me." So Catherine on what she's most proud of becoming. So ito yung kanyang sinabi mga asers during the interview sa Cosmo mga kasombreros. So ang lupit, no? Lalong-lalong pinagtabi yung dalawang reyna. Sina Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Catherine mga kasombreros. And iba rin yung ganda ni Ma'am Nadine Lustre mga kasombreros. So meron silang kani-kaniyang uniqueness, no? Marami sila actually, pero sila yung dalawang reyna na nasa harap mga kasombreros. So nakakulay pink ang outfits ng mga models ng preview this month of May mga kasombreros. And then si Pops Alden, no, naging official na yung kanyang yung kanyang another franchise na pita mga kasombreros sa Ayala Mall naman sa Legazpi. No, grabe, no? Talagang dumadami ang franchise at saka pasabog ni Pops Alden. So sabi dito sa post, "Something delicious is coming your way, Legazpi. We're heating things up, and at Ayala Mall Legazpi, get ready to satisfy your cravings with your favorite Pinoy style shawarma and more. So the Hungry Pita is opening soon and we can't wait to serve you. Crafted fresh, wrapped with sarap. So stay tuned, buddies." So yun ang kanilang caption sa kanilang post mga kasombreros kahapon. And then ito, yung mga magjo-join pa sa Lights Camera Run sa May 11 nga mga kasombreros ay nandito na officially si Mikoy Morales, no, guest celebrity runner, dumadami. Tapos syempre si Julia Barreto, tapos si Christopher Martin at saka si Barbie Forteza, mga best friends ito ni Sir Alden sa industry mga kasombreros. And then ito, kahapon, tinreat din ni Pops Alden yung kanyang sarili. Kumain sila sa UCC Park Cafe. Dito po, parang after ito sila nag-bike mga kasombreros, kasi cycling attire pa si box office king mga kasombreros na naka-white ang medyas. Ang kulit ng outfit niya Sir Alden mga kasombreros. And then ito next item natin, ang kulit dito mga kasombreros kasi si Angel, no, dalaga na. Ang sabi dito prom, JS prom daw. Tapos kulay violet siya. No, pwede siyang artista actually mga kasombreros. Akala ko dito siya para siyang si parang may kumukha siyang artista mga. Sobrang ganda ni ni Angel Fulkerson mga kasombreros. So ang kanyang parang nag-makeup sa kanya ay Francine Galang makeup. So ang ganda niya, no? Para siyang artista talaga. Parang may kamukha siyang artista, parang si Zainab or si Kate Valdez ng GMA. Tsaka pwede rin siyang si Julia Montes, no? Parang ganun ang kanyang, kasi matangkad din ang batang ito. So napakakulit, no, talagang pwede siyang maging susunod sa yapak ng kanyang kuya na maging artista mga kasombreros. And then ito last item natin ito, kasi mamaya marami tayong items mga kasombreros. And then ito si Pops Alden nag-share ng biking moment niya mga kasombreros, and abang-abang kayo kasi
Medyo madami-dami tayong items mamaya, lalo po sa Pilipinas Got Talent. Sobrang kulit ni Ma'am Catherine dito bilang teaser. Sabi niya dito ay, ikaw sa crush mo, ito gawin mo akong mundo. Sabi niya gano'n, parang globo. Parang globo. Ang kulit ni Ma'am Catherine mga kasumbrers, pero mamaya ibang-abang tayo sa mga full details niya mga kasambreros. Alright, so lang po in the meantime sana po ipangin po natin ang Word of God, and blessed Sunday everyone. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Sa Simula ang Simula. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Tagalog ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ang opening, ito yung pinaka-opening verse actually mga kasumbrers ng Gospel ng Book of John mga kasumbrers na sinulat ni John the Beloved. So, si John na disciple ni Jesus Christ ay siya po ang sumulat ng first and then second and third book of John, yung mga maliliit mga kasambreros, and then yung book of Revelation. Siya po ang pinakitaan ng vision ni Jesus Christ or ng angel ni Jesus Christ mga kasambreros ng kung ano ang mangyayari sa end of the world. So perhaps ito yung most theologically packed writing sa lahat ng Biblia, ang Book of John, kasi sinabi dito na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sabi dito sa verse 2 mga kasambreros, sinabi pa niya na He was with God in the beginning. So ang mga salitang ito ay at saka mga concept na in-express nito mga kasambreros ay nagpo-form hulma or shape ng foundation sa lahat ng gospel or sa entire gospel ng Book of John, which was written na i-prove para ipatunayan na si Jesus Christ ay yung resurrected Son mga kasambreros. So ang term na translate actually dito, yung salitang word na ginamit dito mga kasambreros sa ating verse, ilang beses siyang inulit dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So 3 times siyang inulit. So kapag translate natin ito sa Greek language ay logos siya, logos mga kasambreros, and ginamit ito ni Apostle John kasi para hindi siya magkamali na ito po ay referencing kay Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ay kumapa dun sa simula, okay, kasama niya ang Diyos at siya ay Diyos, and the Word was God. So ang Hebrews ko sometimes ay often ay nagre-refer mga kasambreros sa Diyos in terms of His powerful Word, kagaya ng sinulat sa Psalm 33 verse 6 and then Psalm 107 verse 20. So with a few simple statements, si John mga kasambreros ay nagde-declare dito na si Jesus Christ ay kagaya ng kanyang Diyos Ama ay nag-exist na nung simula, sa simula, ang simula ay sila ang simula. So di ba? Ganun siya mga kasambreros. So in the beginning of time, and even before time was made or created or existed mga kasambreros, ang word, ang salita, si Jesus Christ, ang Diyos Ama ay nandun na mga kasambreros. Kumaga pa, ang lahat-lahat ay hindi nagkaroon ng buhay at hindi nag-exist sa ngayon kung wala sila mga kasambreros and wala si Jesus Christ. So Jesus was with God in the beginning because He is God and He always has been. So right out of the gate, John presents the doctrine of the deity of Christ and affirms His co-eternal nature with God as creator of the universe. So that's sa preceding verse naman sa Book of John chapter 1 verse 3 mga kasambreros. So yung pagka-Diyos, yung pagka-Diyos ni Jesus Christ mga kasambreros ay equal sa kanyang pagiging present, okay, bago pa sa simula, at saka sila rin ang simula mga kasambreros. So kung pa sila yung starter, and then ang finisher mga kasambreros ay sila din po, si God, si Jesus Christ, and God the Father and the Holy Spirit. But for current day Bible readers, the expression of the word was with God hides a vital truth about the relationship between God and Jesus. So kung pa sa English natin mga kasambreros, we typically understand the preposition with to mean near or beside. So but the original Greek term expresses a living, action, or active union in the closest
most intimate sense. So when John said that the Word was with God, he meant that the divine Word, Jesus Christ, was not only present alongside with God from all eternity, but was in a living, dynamic, co-equal relationship of close communion with Him. So, kasi di ba pag ginagamit natin yung preposition na with, ibig sabihin nun kasama, or kumbaga pa alongside, no, katabi, basta kasama siya mga kasambreros, no, near or beside or malapit. Pero dito, kapag tinranslate ito mga kasambreros, ang ibig sabihin talaga dito is kumbaga pa iisa, no, si God the Father, si Jesus Christ, no, mga kasambreros, and yung word niya mga kasambreros. So ang Greek word is pros, which literally means toward, implying a face-to-face relationship. So talagang malapit siya mga kasambreros in Jesus Christ and kumapa and God the Father mga kasambreros. So hindi lamang siya kasi ibang tao pag sabi nga I was with my friend, or he was with my friend, together he was with his mother, and so on. So parang kasama lang sila magkatabi, pero sila, no, talagang face to face at may intimacy. So the relationship between God and Jesus is eternal and intimately personal. So the works of Christ are the works of God. So isa sila mga kasambreros. At ito-topic natin yan actually sa isang sa next vlog natin mga kasos. Jesus, who is the Word, okay, was with God in every sense of the word, not only in Christ, or is Christ the image of the invisible God. So nababasa natin sa 2 Corinthians 4:4 at saka Colossians 1:15 mga kasambreros. So yung ito po mga kasambreros is doctrinal, and tinapi ko po ito para maliwanagan din tayo mga kasambreros kasi ito yung pinakaunang bungad talaga ng verse, no, ng gospel ng Book of John mga kasambreros, no. In the beginning was the Word, and the Word was God. So ang tinutukoy nila, baka isipin na iba na ang word, ano kaya yung word, no? Yung Bible ba? Yung scripture ba? Yes, pwede. But yung tinutukoy talaga ni Apostle John dito mga kasambreros, kasi gumamit siya ng Greek na translation mga kasambreros na logos, no, which is equal to word, para ma-refer, no, para matumbok na he was really referring to the Lord Jesus Christ mga kasambreros, wala nang iba. So para hindi magkalituhan sa meaning mga kasambreros. So yun nga, no, sa application natin mga kasambreros, no, and we know na si God ito, no, si Jesus Christ ito mga kasambreros, and sila yung simula, at saka sa simula mga kasambreros, at walang na-create na kahit anumang bagay, lalong-lalo tayo kung wala ang Diyos natin, no. Sa simula, ang simula ay sila ang simula mga kasambreros. Alright, so now in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, eternal name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment ko mga kasambreros, and paalam po.